Good morning muli at salamat sa Panginoon. Ngayon po ay Sabado na. Bukas po mayroon po tayong patuloy na pagsamba at patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon na tuwing araw ng linggo po ay ginagawa po natin. At ang aking pong talatang pagbubulay-bulayan sa Mateo 7, talatang 21 hanggang 23 na pinapakita po rito na marami sa huling panahon na tatawag daw po sa ating Panginoon at nagsasabi na sila po ay napalayas ang demonyo, gumawa ng himala. Pero ang katugunan sa kanilang Panginoon ay gumagawa ng hindi kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay kalooban daw po ng Diyos. At hindi sila kikilalanin sa huling araw. So dito po makita natin mga kapatid na patuloy pong pinapakita ng Diyos dito sa atin. Na marami mga tao po na gumagamit po ng pangalan ng Panginoon. Marami po ang nagsasabi na sila po ay kumikilala po ng Diyos. And even po yung mga gumagawa ng mga himala, kahit po yung mga albularyo, mga faith healer, they use the name of Jesus, in Jesus' name, binibigyan nila ng gamit yung pangalan para nga po magkaroon po ng himala. Na kung saan po, ang isang katotohanan po dito, ang pinakamalungkot na parte, darating ng araw na sila haharap sa Diyos magpuprotesta dahil sa ganong bagay na ipapakita nila na kinilala nila ang Diyos dahil may mga bagay po silang ginawa. Pero dito po makita ho natin mga kapatid na pag wala pong koneksyon tayo sa Diyos kay Kristo Jesus, wala tayong pagtitiwala kay Kristo Jesus, wala tayong pag-ibig kay Kristo Jesus, baliwala po yung ginawa natin. At hindi po ito nare-recognize ng Diyos para po tayo ay i-rescue niya or iligtas po niya sa sandali ng mga bagay na life and death threatening sa buhay natin. Kaya ho, mahalaga na maunawan po natin na ang kinikilala po ng Diyos yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Sa buhay natin, dapat magtitiwala po tayo kay Kristo. Pangalawa, dapat po may connection po tayo kay Kristo. Pangatlo po, dapat po ang pag-ibig natin, ang ginagawa po natin mga bagay sa buhay na ito, ay mismo po yung pag-ibig na yun, galing din sa ating pong Panginoon Kristo. Tandaan po natin, ang ating pong pananampalataya ay gift po yan ng Diyos. Kasi kung makikita po natin itong mga taong ito, may mga pananampalataya po yan, may mga paniniwala po yan. Kaya nga lang po, hindi po sa tamang pananampalataya, tamang paniniwala ang kanilang ginagawa. Ginagawa po nila ito sa sarili ng kapakanan, kagustuhan, at sa kakayanan. Sapagkat kung ang binabanggit pa ng Biblia, ang ating kaligtasan ay biyaya lang ng Diyos. Regalo po ito ng Diyos, gift of God. Upang sa ganon, ang tao po, tayo, hindi makapagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya kung mapansin po ninyo, no, kung titingnan pala yung mga talatang yun, nakapagmamalaki pala ang tao pag may mga bagay na ginagawa sa buhay na inaakala niya na pinapaboran ito ng Diyos. Kaya ho, dito nakita natin na kapag tayo po ay gustong maligtas, yung totohanan talaga na meron tayong kaakibat na pananampalataya at pag-ibig po sa Diyos. Kasi yung mga bagay na gawin natin through out of love, ay kalulugdan po tayo natin Panginoon. Kasi kung walang pag-ibig po doon, sa gagawin po natin, malalayo po tayo
Kasi ang mangyayari, sa sarili nating kagustuhan kapakanan, lamang tayong gagawin natin po ito. Kaya ho dito, gawin po natin ang ating mga ginagawa ayon po doon sa meron tayong takot sa Diyos, meron tayong pag-ibig po sa Diyos. Meron nga akong mga nakaraan, yung isang pare, pumasok siya sa parang politika dahil nagreklamo siya, naghain siya ng reklamo sa ombudsman para may impeach yung vice presidente, na nagsuot pa siya ng tinatawag na sutana, yung kasuotang pare, para ipakita na ang isang kanyang ginagawa ay may basbas ng simbahan. Pero ang nakakalungkot po doon, yun po ay hypocrisy sa harapan ng Diyos. Kasi ginagamit mo yung pangalan ng Diyos para lang ipakita na ikaw ay matuwid at ikaw ay crime buster or something, no? Kahalintulad ka ng sinasabi ng Panginoon na sa darating na araw, hindi niya kikilalanin. Dahil unang-una, hindi naman niya trabaho po yun. At pangalawa, walang pag-ibig kang makikita doon sa ganung bagay. Kasi walang sinamang pare na binigyan ng gobyerno na maging judge. Kaya nga sa Biblia, kung meron nakalagay, kung sa husgado ng tao, ilalagay mo po yung tinatawag na problema ng simbahan. Dapat hindi ganoon. Hayaan ng simbahan ang umayos ng problema sa loob ng simbahan at hayaan ng gobyerno na lumutas ng problema sa loob ng gobyerno o ng bansa. May kanya-kanya pong dapat na gawain. Katulad din natin sinabi ng Panginoon, ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ibig sabihin, ibigay sa Diyos ang dapat ibigay. Ganon din po yung dapat natin gawin. Kung tayo po ay isang mabuting Kristiyano, magiging mabuti rin po tayong mamamayan. Kaya dito pinapakita na dapat po meron tayong patuloy na relasyon po sa ating Panginoon, hindi po ang reliyon. Salamat po.